So before that, dadako tayo sa worship mamaya. Ay babasahin naman po akong verse. Nakalagay dito. Sabi dito sa meron kayong Bible dyan or wala. So babasahin ko na lang. So sabi dito sa Exodus 23 in verse 25, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. So, ayun. Itong word niya na ito, ano po ito, pangako po niya sa atin. So, sabi niya, na inyong sasambahin ng Panginoon ninyong Diyos, at aking pagpapalain ang inyong tinapay at ang inyong tubig, at aalisin ko ang sakit sa gitna ninyo. Ayan, walang babaeng makukunan o magiging paukman sa inyong lupain. Aking lulupusin ang bilang ng inyong mga araw. So, ayun, patungkol po sa worship, kung naunawaan natin na tayo po ay hindi po sakop sa mundong ito. Amen. Sabihin mo sarili mo, kapatid, ba't ka inaantok? Mag-worship tayo ngayon. So, ayan. So, sabihin mo sa katabi mo. Amen? Ayan, sabihin mo sa katabi mo na kapatid, pagkakanto. handa ka na ba mag-worship sa Lord? Handa ka na Amen. Amen. Ayan, so, kung naunawaan po natin na hindi po tayo sakop sa mundong ito. I mean, kung binabasa natin salita ng Diyos, yung mismong gospel ng Lord, isa lang po yung pinapangaral niya dun. Isang mensahe lang po. Yung pinakapunta niya pinapangaral, ano po yun? The Kingdom of God. The Kingdom of God. Yan po yung pinapangaral niya. Sabi niya, repent for the Kingdom of God is at hand. Yan lang yun. Sa lahat ng kanyang pinupuntahan na lugar, the Kingdom of God is at hand. So, anong ibig sabihin nun? So, ayun, nang wala pa, di pa dumating yung kaharian ng Diyos, ang mundong ito nasakop ng Kingdom of Darkness. Nagahari yung sakit at karamdaman, no? Yung takot, pangamba, yung, ayun, yung gawa ni Satanas, yung kamatayan, yan yung nangingibabaw sa mundong ito. Kaya ano sinabi ng Lord na good news, ang good news po na ibig sabihin niya is magwawakas na ang kaharian ng kadiliman sapagkat dumating na ang kaharian ng langit. Sabi niya, the Kingdom of God. So dito, may kita natin, sabi niya na sa book of Matthew chapter 6 verse 33, or third, lang. Share ko lang po. Ayan. 33, sabi niya na, seek ye first the kingdom of God in all His righteousness. So, yan, sa magitan na yan, inihayag niya sa atin na unahin natin yung kaharian ng Diyos. So, anong ibig sabihin po nun? So, doon kasi maunawaan natin na kapag inuuna natin yung kaharian ng Diyos, ang sabi niya, at lahat ng katuwiran at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, inihayag ng Lord, ibinabahagi niya sa atin yung kaharian niya. Na kapag naunawaan natin na sa lahat ng mga bagay na tinatangkilik natin ay hindi natin pagmamayari. So, ayun, sad to say na tayong lahat nabubuhay sa isang bansang demokrasya. Kaya hindi natin naunawaan yung kingdom. Hindi natin naunawaan yung Bible ng lubusan. Kasi nabubuhay tayo sa democracy. Anong ibig sabihin? Ano ba yung sa democracy? Yung sa democracy kasi, yung mga citizenship, sila yung naghahanap ng kanilang makakain. Sa kaharian, ang hari yung nagbibigay ng kanilang pagkain. Yung pagkakaiba ng democracy tsaka sa kingdom. Nag-gets niyo po? Kaya sabi niya dito, ayan, sabi niya, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Ayan, inilit